Ang nakaraan. Makikitang dinudurog ng Shadow Golem si Cheng para itong papel na walang laban habang bumabagsak mula sa ere, halos mawalan na siya ng malay. Samantala, ang babae ay nadismaya, hindi niya inasahan na makakaligtas pa si Cheng mula sa kanyang pag-atake. Subalit, sa halip na tapusin ito, nilagpasan na lamang niya ito, handang makipagsagupaan sa ating bida. Ngunit hindi niya akalaing pipigilan siya nito. Napansin ito ng ating bida at napangiti. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya, tumama ito kay Cheng at itinapon siya palayo. Inutusan niya ang Shadow Golem na tapusin at durugan si Cheng. Subalit, bago pa man ito maisakatuparan, isang malakas na atake ang biglang sumabog mula sa kawalan, isang gintong liwanag ang bamutas sa katawan ng golem. Sa isang iglap, naluso ito, naglaho na parang usok. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang nasaksihan. Isang atake lang, at tuluyan nang bumagsak ang kanyang pinagmamalaking kapangyarihan. Sinubukan muli ng babae na labanan ang ating bida, gamit ang makapangyarihang Shadow Swamp upang bihagan siya sa kadiliman. Subalit, walang epekto ito sa ating bida, bagkus, tila wala lang sa kanya at kalmadong nangungulangot pa habang naglalakad palabas sa saklaw ng kapangyarihan nito. Sa huli, napagtanto ni Haiji ang malaking agwat ng kanilang lakas at tuluyang sumuko. Binigyan siya ng ating bida ng dalawang pagpipilian, tapusin siya o gumawa ng isang pabor. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, napagkasunduan nilang bumuo ng isang guild, at syempre, ang ating bida mismo ang nagpangalan dito. Kasunod nito, nilapitan niya si Cheng at inabutan ng gamot upang maibalik ang kanyang lakas. Pagkatapos, inutusan ng ating bida si Cheng na tapusin ang lalaking hawak ng kanyang phantom clone. Dahil sa matinding pagnanais na makaganti, agad niya itong nilapitan at walang pag-aalinlangang pinatay. Dahil dito, umangat sa ranggo siyang Cheng, mula sa ika-26, siya ngayon ay nasa ika-22 na posisyon. Ang pagpapatuloy, dahil sa sobrang paglalaro, tuluyan na siyang na-log out ng laro. Dahan-dahan niyang tinanggal ang aparato sa kanyang mukha habang tinatitigan ito. Napasanggal siya ng mapagtantong 15 oras na pala siyang naglalaro, hindi niya namalayan kung gaano kabilis lumipas ang oras. Halos tapos ko na ang lahat ng paghahanda, bulong niya sa sarili. Napagdesisyonan niyang pumunta bukas sa lungsod ng Roy upang tuparin ang kanyang mga plano. Sandali siyang humiga, pinag-iisipan kung paano pa niya mapapalakas ang kanyang sarili. Kasabay nito, naisip rin niya kung paano niya mahihikayat ang kanyang kapatid na sumali sa laro. Naniniwala ang ating bida na kung magle-level up sila ng sabay, mas magiging epektibo at kapakipakinabang ito para sa kanilang dalawa. Sa matalim na tingin sa kisame, bigla niyang naalala ang babae, ang mahiwagang dalagang may malalaking tenga. Napangisi siya at inisip, subukan ko kaya ang mahikerya na iyon. Ngunit agad din niyang binawi ang ideya. Mamaya na lang, mas marami pang mas importanteng bagay na kailangang asikasuhin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Da Cheng. Diretsyong inutusan siya ni Shen King na pumunta sa kanyang lugar dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Ilang sandali lamang ang lumipas nang may marinig siyang malalakas na yabag na palapit. Nagkaroon ng mahinang pagkatok, kasabay ng isang tinig na tumatawag sa kanya. Walang alinlangan siyang pinapasok ni Shen. Isang lalaking may marka sa mukha dilaw na buhok at may matikas na pangangatawan, tila isang gangster mula sa pasugalan, ang pumasok sa silid. Diretsahan niyang tinanong ang ating bida, ano ang mahalagang bagay na kailangan mo? Nakiusap si Shen kay Da Cheng kung maaari niyang imbestigahan ang isang bagay. Hinihingi niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tian Kai at sa mga tauhan nitong sangkot sa ilegal na gawain. Direkta niyang inutusan si Da Cheng na tipunin ang lahat ng detalyeng makakalap at ipasa ito sa kanya. Walang pag-aalinlangang tumugon si Da Cheng, agad na sumang-ayon at nagwika, tila hindi mo patuluyang isinuko, mabuti yan. Tahimik lamang si Shen, tinatitigan siya habang marahang hinihigpitan ng hawak sa tasa ng kanyang kape. Napayuko naman si Da Cheng, tila nakaramdam ng kakaibang presensya mula sa ating bida. Agad siyang nangako, kokolektahin ko agad ang lahat ng impormasyon. Hindi nagtagal, nagpaalam ito, bahagyang kinakabahan. Habang patuloy na umiinom ng kape, sinabi ng ating bida sa sarili, isa lang itong panimula. Kasabay ng pagngiti, binigkas niya ang mga salitang,
ang pinakamaganda ay paparating pa lang. Isang araw ang lumipas, makikita ang kapatid ni Shen na nakatitig sa kanya, may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Tila may nais itong itanong ngunit nag-aalinlangan, tinanong nito kung anong gagawin niya ngayon. Habang inaayusan siya ng kanilang kasambahay, walang gaanong ekspresyon na tumugon ang ating bida, wala lang, a-attend lang ako ng board meeting. Namilog ang mga mata ng kanyang kapatid, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Agad itong lumapit kay Shen at niyakap siya ng mahigpit, isang kilos na labis na ikinagulat ng kanilang kasambahay. Sa tuwa, masigla itong nagpahayag, ang galing. Bumalik na ang masipag na nakatatandang kapatid. Samantalang ang ating bida naman ay tila naasiwa sa biglang pagyakap ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito tinaboy. Pagkatapos, biglang nalungkot ang kanyang kapatid at sinabi na narinig niya na pagkatapos ng kanyang aksidente, nagdesisyon ang board na pansamantalang gawing chairman si Xiao Tiankai. Nagdilim ang ekspresyon ng ating bida. Sa isip-isip niya, syempre, alam ko iyon. Ang mga miyembro ng Lupon, si Tio Chi at Amber, ay binili lahat ni Xiao Tiankai. Ngunit agad siyang ngumiti sa kanyang kapatid at sinabing, okay lang iyon. Pupunta ko roon para ipaalam sa kanila na buhay ako. Kasabay ng isang maangas na ngiti, idinugtong pa niya, ipapaalala ko sa kanila kung sino talaga ang may huling salita sa kumpanyang ito. Napatahimik si Tong, tila hindi maintindihan si Shen sa kanyang sinabi. Nagbago ang tagpo sa gusali ng Rising Sun International Group. Sa loob ng silid pulungan, isang seryosong pagpupulong ang nagaganap. Maririnig ang matapang at matigas na pahayag ng isang lalaki habang inilalatag ang detalyadong plano ng proyekto na kanilang tinatalakay. Si Tiankai pala ito, nakaharap sa lahat, may matatag na tindig at malamig na titig. Sa bawat salitang kanyang banibitawan, ramdam ang awtoridad. Sino ang tumututol? Sino ang sumasang-ayon? Tanong niya, habang sinasaklaw ng kanyang matalas na paningin ng buong silid, naghihintay ng kasagutan. Nagtaasan ng kamay ang mga lalaking nagngangalang Uncle Chi at Amber, mga taong mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Buo ang kumpiyansa nilang nagpahayag ng pagsang-ayon. Isa-isa namang sumunod ang iba pa, itinataas din ang kanilang kamay bilang tanda ng pagsuporta. Napangisi ang kumag habang iniisip, hey, mahusay talagang maglaro ng laro sina Uncle Chi at Amber. Sa loob lang ng ilang araw, nagawa nilang kumbansihin ang matatandang kasapi ng decision-making group. Maya-maya, nagbigay siya ng pahayag na may kasiguraduhan. Magandang balita, ang ating proyekto ay opisyal nang ilulunsad sa susunod na linggo. Isang kalbo ang biglang nagsalita, dahilan upang mapatunganga si Tiankai sa gulat. Hoy, hindi ko pa tinataas ang kamay ko. Mariing sabi nito, mabilis na tumingin ang kumag ng matalim sa nagsalita. Agad itong humingi ng paumanhin, sabay rason na hindi niya napansin ang lalaki dahil sa tahimik nitong pagkakaupo. Sa sulok, dumiretso naman si Tiankai sa pagtatanong, bakit hindi mo sinusuportahan ang proyekto? Sa puntong iyon, nakilala niya ang nagsalita, si Uncle Hai. Mabigat ang tinig nitong nagsalita, halatang puno ng pag-aalinlangan sa desisyon. Dahil sa tingin ko, nasisiraan ka na ng ulo. Ang proyektong ito ay makakasira lamang sa reputasyon ng kumpanya at may legal na panganib. Madiin niyang sinabi. Dagdag pa niya, lubos itong salungat sa estratehiyang itinakda noon ni Ginoong Shen, at kung magpapatuloy ito, babagsak ang kumpanya. Mayabang namang sumagot ang kumag at matigas na sinabi. Uncle Hai, hindi mo maaaring hindi alam kung gaano kalaki ang kikitain natin sa proyektong ito. Luma na ang estratehiya ni Ginoong Shen. Sinundan pa niya ito ng madiing pahayag. Ang kailangan natin ngayon ay ganap na tagumpay. Lahat ng naririto ay may parehong pananaw. Isang matinding pagbabanta ang nagmula kay Tiankai habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Walang bahid ng pag-aalinlangan, direkta niyang sinabi kay Uncle Hai, mayroon ka lang dalawang pagpipilian, suportahan mo ito o umalis ka sa lugar na ito. Tumayo si Uncle Hai at galit na sumigaw kay Tiankai, mas mabuting wag kang tumahol. Samantala, agad namang sumingit si Amber at sinabing, kumalma ka lang, matandang Hai. Umakto ka naman ng naaayon sa edad mo. Dagdag pa niya, sundin natin ang mayorya. Ang resulta ng boto ay 7 laban sa 1. Wala nang ibang tumututol, kaya opisyal ng pasado ito. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang usapan,
Isang malakas na sigaw ang pumailan lang mula sa di kalayuan, hindi ako sumasang-ayon. Napatayo ang lahat, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang dalawang matandang kanina lamang ay kalmado, ngayon ay tila nang hilakbot. Samantalang si Buck Alves naman ay napataas ang kilay, nagtataka sa biglaang pangyayari. Si Tian Kai ay tila pinagpawisan habang nakaharap sa bagong dating. Nanginginig ang boses nitong nagtanong, bakit ka naririto? Ito pala ang ating bida, kasama ang kanyang kapatid. Sa halip na magpakita ng galit, kalmado itong sumagot. At bakit naman hindi ako pupunta? Ako pa rin naman ang chairman. Napatayo si Tian Kai, halatang kinakabahan. Sinabi niya, syempre, mukhang lubos ka nang nakabawi, at sabik ang lahat sa iyong pagbabalik. Sumang-ayon naman ang iba pang naruroon. Samantala, nagsalita si Amber at sinabing, mukhang maayos na si Ginoong Shen, ngunit ang kanyang kalusugan pa rin ang dapat unahin. Dagdag pa niya, ang maliliit na desisyon sa proyekto ay hindi naman talaga nangangailangan ng personal na pagdalo ni Ginoong Shen. Mariing tumugon ang ating bida, may matalas na pananalita, gumaganda na ang aking kalusugan, at namiss ko kayong lahat. Kaya naisipan kong bumisita. Kasunod nito, mas lalo niyang pinatindi ang kanyang pahayag, kung may bisa pa rin ang aking boto, ipinapahayag kong pansamantalang kanselado ang planong proyekto na ito. Tumutol naman ang hangal na matandang may mahabang buhok at mariing sinabi, ikaw. Ngunit agad siyang pinigilan ng kumag na si Amber. Napasanggal naman si Uncle Chi, halatang hindi sang-ayon sa nangyayari. Samantala, napatingin si Amber kay Tian Kai, tila naghihintay ng kanyang magiging tugon. Napangiti naman si Tian Kai na parang aso, habang mahigpit na nakatikom ang kanyang mga kamao sa lamesa. Sa huli, sinabi niya, dahil nagsalita ka na, wala na kaming magagawa kundi itigil ito. Napansin ng ating bida ang panginginig nito sa galit, halos lumabas na ang mga ugat sa kanyang kamao. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Shen at inusal niya sa sarili. Parang sobra naman ito. Bago ko makuha ang mga katangian ng laro, hindi ko pa sila kayang pabagsakin ng tuluyan. Pagkatapos ng lahat, malalim ang ugat ng kanilang puwersa at konektado sa isa't isa. Kung masyado kong idiin, baka agad silang maghimagsik. Sa isip-isip ng ating bida, sa ngayon, si Uncle Hai lang ang kakampi ko. Mas mabuting maghintay muna ako. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat, sa mga susunod na araw, kailangan kong umasa sa lahat ng nandito. Maaring paminsan-minsan lang akong magpakita. Habang papaalis, iniwan niya ang mga ito ng isang huling pahayag, pwede niyo nang ipagpatuloy, mauuna na ako. Itinutulak na nitong ang kanyang wheelchair papalayo. Tinawag ni Amber si Tian Kai, at agad naman itong napatingin. Sa madilim at matalim na tingin, sumenya si Amber na ituloy na ang pagpatay. Tila nagulat si Tian Kai sa utos na iyon at napatahimik. Napatingin siya sa salamin, at sa galit na tono ay sinabi, bakit bigla na lang sumulpot ang ating bida at pinigilan ang ating mga plano. Habang iniisip niya ito, muling kinuha ng kumag na si Amber ang kanyang atensyon at matigas na isinambit, mukhang kaunti na lang ang oras natin. Kung kukunin natin ang kanya, kailangan nating maging walang awa tungkol dito. Dagdag pa ng kumag na, Xiao Tian Kai, hindi naging perpekto ang pagkakapatupad ng plano mo sa pagkakataong ito. Maaaring mahirapan tayong kumilos laban sa kanya muli. Ayon sa nalalaman ko, naglatag na si Cheng Long ng matitibay na pananggalang sa paligid ng kanyang bahay at sa ospital. Napatulala ito isang madilim na ekspresyon ito sinabi niya na, makukuha ko rin siya sa huli. Palagi akong tumutupad sa aking mga plano. Gayunpaman, may isang bagay na magagawa ko ngayon. Galit na sinigaw ni Tian Kai na kailangang mapatahimik ang matabang iyon. Sa labas ng gusali, makikitang papaalis na ang mga sasakyan. Sa loob ng isa sa mga ito, tahimik na nakaupo si Uncle Hai, nakatuon ang tingin sa daraanan. Hindi niya namamalayan na sa di kalayuan, may isang taong nagmamatsyag mula sa isang sasakyan. Biglang bumunot ng baril ang especially iya, itinutok ito kay Uncle Hai. Ngunit bago pa nito napiga ang gatilyo, isang putok ang umalangaw, isang bala ang diretsyong tumama sa kanyang ulo. Ang bumaril ay walang iba kundi ang driver ni Uncle Hai. Napasinghap ito, pero bago pa siya makabawi, isa pang armadong lalaki ang naglabas ng baril mula sa isa pang sasakyan. Sa bilis ng pangyayari, napatingin ang driver sa gilid,
isang paparating na truck ang nakatakdang sumalpok sa kanila. Mula sa truck, isang malademonyong tinig ang sigaw, "Mamatay kayo." "Uncle Hai, kumapit ka ng mahigpit." Sigaw ng driver habang mahigpit na hinawakan ang kambyo. Sa isang iglap, pinaikot niya ang manibela at mabilis na iniwas ang sasakyan pakanan. Sa kabilang banda, ang lalaking nagmamaneho ng sasakyang humahabol sa kanila ay nagsalita ng may pang-uuyam, sinusubukan niyong tumakas, "Ha?" Bago pa nito may tuloy ang nais, isang putok ng baril ang tumapos sa kanya, isang mabilis at tiyak na bala sa ulo, dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa sasakyan. Sa isang iglap, bumangga ito sa paparating na truck, na nauwi sa isang napakalakas na pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, napamura si Uncle Hai, ang siraulong hangal na iyon. "Nagpadala pa ng mga mamamatay tao para tugisin ako." Huminga siya ng malalim bago tumingin sa driver. "Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Mr. Cheng." Tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara, hindi pala ito ang tunay na driver ni Uncle Hai. Isa pala itong taong inutusan ng ating bida kamakailan lang. "Huwag kang magpasalamat sa akin," malamig na sagot ng lalaki. "Magpasalamat ka kay Shen. Si President Shen ang dahilan kung bakit kita iniligtas." Nangagagaliti si Kalbu sinigaw ang pangalan ng kumag na si Xiao Tianke, at sinabi nito na maghintay ka lang. Agad naman nagulat si Cheng sa ating bida, sinabi nito na si Uncle Hai ay ligtas na. Nag-reply naman ang ating bida agad-agad ng maayos na trabaho. Makikita ang ating bida na muling nakaupo sa kanyang gaming pod. Nagsambit ito na sige, kung ganoon. Ito naman ang aking pagkakataon para umaksyon. Nakangisi ito at isinuot ang kanyang headgear. At sinimulan na ang laro. Muling bumalik ang ating bida sa Roy City, walang nagbago, isang maliwanag na syudad. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema, isang player ang natagpuan sa Roy City. Antas ng panganib, mataas. Napangiwi ang ating bida sa inis at agad na tinakpan ang sistema, pinahinto ito sa pagbibigay ng alerto. Lumingon siya sa kaliwa at napansin ang isang mataas na bakod. Napausal siya, mahigpit na nakasara ang mga tarangkahan. Malalim siyang nag-isip habang nakatingala. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa lang ang paraan para makapasok. Una, lumibot sa likuran ng Roy City sa pamamagitan ng kagubatan, kung saan may maliit na pasukan para sa mga manlalaro. Ngunit sa daan, makakatagpo ka ng mga bundok na troll na may level 20 hanggang 30. Ang pagsubok sa daang ito ay nangangahulugan ng pagtalon sa pangunahing kwento. Pangalawa, sundan ang pangunahing kwento. Tuwing gabi, inaatake ng hukbo ng mga demonyo ang Roy City. Ang kailangan lang gawin ay tulungan si General Field sa pagtatanggol laban sa pagsalakay ng mga demonyo. Biglang naalala ni Shen na kailangan niyang lumapit sa isang grupo ng mga gwardya. Kapag nakuha niya ang tiwala ng kanilang pinuno, makakatanggap siya ng imbitasyon. Ito ang susi upang ma-unlock ang nakatagong mapa, ang kuta ng mga demonyo. Sa lugar na iyon, makakakuha siya ng magagandang gantimpala, gintong kasuotan, at higit sa lahat, ang Demon Guard set. Matapos pag-isipan, napagdesisyonan ni Shen na tapusin muna ang quest, kunin ang Demon Guard set, at magpa-level. Sa sandaling iyon, isang notifikasyon mula sa sistema ang lumitaw. Lahat ng iyong kakayahan sa ebolusyon ay tuluyan ng nag-cooldown. Napangiti ang ating bida habang masayang inaalala ang kalidad ng singsing. Sinabi niya, saktong-sakto, hanggat ma-upgrade ko ang item na ito sa diamond quality, mas mapapalawak ko ang agwat ko sa iba gamit ang paparating na kita. Kasunod nito, pinalabas niya ang lahat ng kanyang mga clone. Agad niyang sinubukan ang ebolusyon, ngunit wala pa ring tugon mula rito. Nagtaka ang ating bida, kaya pinagmasdan niya itong mabuti at napabulong. Maaari kayang ang grade ring ay may dalawang kalidad lamang, bronze at diamond, nang walang intermediate na antas. Kaya pagkatapos ng ebolusyon, walang naging reaksyon. Sa kabila ng pagdududa, inutusan niya ang kanyang mga clone na ipagpatuloy ang proseso ng ebolusyon. Ilang sandali pa, narinig niya ang tila tunog ng pagkabitak nito. Nanlamig siya at agad na kinabahan. Napamura pa siya bago sabihin, kung hindi ko ito may taas sa diamond na kalidad, malaki ang mawawala sa akin. Muli niyang sinuri ang paligid at napabuntong hininga. Ang lugar na ito ay masyadong delikado, wika niya sa sarili. Isang matinding pasya ang bumabagabag sa kanyang isipan.
Susugal ba ako para sa isa pang huling ebolusyon? Napaisip siya ng malalim. Kung magtatagumpay ako, hindi ko na kailanman kailangang mag-alala tungkol sa aking mga pangangailangan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Napagdesisyonan niyang sumubok muli. Sige, subukan niyo ulit. Sigaw niya sa kanyang mga clone. Nangingit-ngit siya habang nananalangin na sana'y magtagumpay ang ebolusyon. Isang bilog ng matangkad na ilaw ang bumalot sa singsing. Ilang sandali pa, isang malakas na tunog ang narinig, kasabay ng pagningning ng isang magandang liwanag mula rito. Kasunod nito, isang notifikasyon mula sa sistema ang lumitaw. Grid ring. Uri, diamond quality. Kasalukuyang may-ari, isa. Kailangang antas, wala. Kailangang klase, wala. Dagdag 50 puntos sa swerte. Espesyal na epekto, 100% pagtaas sa drop rate doble. Ang dami ng mga nahuhulog na gamit. Ang boss monsters na antas 30 pataas ay tiyak na magpapalabas ng gold quality na gamit. Kita sa pera ay tumataas ng 100%. Napangiti siya. Isang magandang pagsugal ang ginawa ko. Namangha siya sa kagandahan ng singsing. Naglalabas ito ng iba't ibang klase ng liwanag na pangangasya sa pagkamangha. Tahimik siyang nakatayo, sa kamarahang bamulong sa sarili, ang lahat ay nakahanda na. Kailangan ko na lang maghintay hanggang madaling araw. Pagkalipas ng ilang oras, 12:00 ng madaling araw, sa ilalim ng maliwanag at bilog na buwan, sa harap ng tarangkahan, makikita ang mga malabatong halimaw na may matatalas na ngipin at matutulis na ulo. Tahimik silang nakatayo, nakatutok ang tingin sa tarangkahan na tila naghihintay ng isang bagay. Biglang napansin ng ating bida ang isang tunog, ang unti-unting pagbukas ng gate. Napangiti siya. Sa wakas, magsisimula na. Nakamasid siya mula sa itaas ng bangin habang nakaupo, inobserbahan ang sitwasyon. Mula sa loob ng tarangkahan, lumabas ang isang matikas na lalaki na may mahabang buhok at matipunong pangangatawan. Ang suot nitong makapal na puting baluti ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Sa kanyang likuran, isang pangkat ng mga kabalyero ang tahimik na nakatayo, ang kanilang mga mata nakatuon sa malayo. Ang pinuno na may puting buhok ay nagsalita, lahat ay maghanda na. Agad namang sumang-ayon ang lahat, oo. Biglang may narinig silang malalakas na yabag mula sa di kalayuan. Isang dambuhalang paa ang lumitaw, balot ng matutulis na ngipin sa binti at may nakakatakot na mga galami. Kasabay nito, nagsilabasan ang iba't ibang klase ng halimaw. Ang kanilang kakilakilabot na anyo ay tila isang masamang biro ng tadhana. Napangisi ang ating bida habang pinag-aaralan ang sitwasyon. Ang malaki, level 30, at ang iba naman ay nasa level 20. Tumawa siya ng bahagya, perpekto. Ang boss na iyon, tama ba? Samantala, ang lalaking nasa harapan, na nakasuot ng makapal na puting baluti, ay biglang sumigaw, sumugod at depensahan natin ang Roy City sa kahit anong paraan. Tumalon ang pinuno ng mga kabalyero sa harapan at Bumwellow, agad na napatingin ang mga halimaw sa kanyang direksyon. Nagulat si Shen sa matinding labanan. Hindi niya inakala na ang mga NPC ay makikipaglaban ng ganito katindi. Sana kayanin ng puwersa ng depensa ang sarili nila, bulong niya sa sarili habang nakamasid. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, may ibang balak si Shen. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang bakbakan. Sa ganitong paraan, kailangan ko lang hintayin ang tamang sandali para ibigay ang huling dagok sa boss. At madali kong makukuha ang lahat ng mga loot. Samantala, ang pinuno ng mga kabalyero ay nakahanda na sa muling pag-atake. Gigil siyang nakatuon sa mga halimaw. Walang pag-aalinlangan niyang inihampas ang kanyang sandata sa isang dambuhalang luntiang halimaw. Isang napakalakas na puwersa ang yumanig sa lupa, dahilan upang magkalat ang mga basag na bato at lumipad ang alikabok. Nagtalsikan ang maliliit na halimaw dahil sa lakas ng kanyang atake, ngunit ang boss na halimaw ay nanatiling nakatayo, handang lumaban. Biglang nagpakawala ng lilang liwanag ang halimaw mula sa bibig nito. Isang malakas at nagliliyab na apoy na kulay lila ang sumabog mula rito. Agad itong naiwasan ng pinuno ng mga kabalyero, ngunit hindi siya nakaligtas ng buo. Ang kanyang kaliwang mukha ay bahagyang nasunog sa matinding init ng atake. Dahan-dahan siyang tumingin sa halimaw, nanlilisik ang mga mata. Gigil na gigil siya. Sinabi nito na mamamatay na siya, saka naglabas ng gintong ilaw na aura at sinipa ang halimaw.
Ngunit matatag pa rin itong nakatayo, na labis ikinagulat ng pinuno. Agad niya itong inihampas sa lupa, at tumama ang ulo nito sa bato. Nag-aalala naman ang kanyang mga tauhan at sabay-sabay nilang isinigaw, "General." Nagtaka naman ang ating bida, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Iniisip niya na hindi ito tugma sa pagkakalathala sa kanyang nakaraang buhay. Napaisip siya kung ito ba ay mauuwi sa isang malaking kabiguan. Sa huli, napagtanto niyang wala na siyang ibang paraan kundi ang makisali. Hindi pwedeng mamatay ang NPC. Malaki pa ang papel na gagampanan nila mamaya, bulong niya sa sarili habang naghahanda sa aksyon. Itinaas ng ating bida ang isang daliri, isang senadoryas na agad na sinundan ng kanyang phantom clone. Sa isang iglap, isang nagliliyab na palaso ang nabuo at mabilis na tumilapon patungo sa halimaw. Gaya ng kidlat, ang nag-aapoy na palaso ay sumugod sa direksyon ng boss na halimaw. Ngunit bago pa ito makalapit, isang babaeng ulo sa katawan ng halimaw ang mabilis na nakapansin dito. Hinuli niya ito gamit ang isang kamay, kasabay ng isang nakakalokong ngisi. Ang kanyang pulang mata ay kumikislap, tila nasisiyahan sa paghamon. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, biglang lumitaw ang ating bida sa harapan nila. Nagpaurong ang dalawang ulo ng halimaw, saglit na napatulala sa hindi inaasahang bilis ng pangyayari. Nakangising tumitig ang ating bida sa kanila, bumubulong ng isang hamon. Sa ganitong distansya, kaya niyong tanggapin ang atake ko. Sa kanyang mga kamay, unti-unting lumitaw ang isang nakasisilaw na gintong kahel na liwanag, bumabalot sa kanyang sandata. Isang aura ng matinding enerhiya ang pumuno sa paligid, nagpapahiwatig ng isang malupit na pag-atake. At sa isang iglap, boom! Isang nagliliyab na sinag ng enerhiya ang bumulusok mula sa kanyang sandata, tuwid na tumama sa braso ng halimaw. Isang nakakabinging sigaw ang pumailan lang sa paligid habang ang kamay nito ay naputol, lumilipad sa ere bago bumagsak sa lupa. Nagulat ang isang kabalyero na saksi sa laban. Napaatras ito, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sino siya? Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Isa pang naglalagablab na pag-atake ang pinakawalan ng ating bida, isang halimaw na enerhiya na bumiyak sa katawan ng boss na halimaw, pinunit ito sa dalawang bahagi kasabay ng isang malakas na pagsabog. Sa huli, dahan-dahang lumapag ang ating bida sa lupa, isang maangas na poster, waring isang mandirigmang walang kinatatakutan. Agad na inutusan ng ating bida ang kanyang phantom clones. Umaksyon na kayo, utos niya, walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, pinakawalan ng kanyang mga kopya ang naglalagablab na mga palaso, bumuga ng matinding init habang mabilis na tumama sa mga halimaw. Sunod-sunod ang mga pagsabog, nilalamon ng apoy ang kanilang mga katawan. Sa di kalayuan, nakaluhod ang pinuno, tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap. Hindi niya magawang kumilos, tila natulala sa makapangyarihang kakayahan ni Shen. Nag-aalab ang buong paligid, mistulang isang impyerno sa gitna ng labanan. Ang mga kabalyero, na kanina'y balot ng kaba, ngayon ay nakatayo, napapalibutan ng nagliliyab na apoy. Ngunit hindi sila ang target, ang mga halimaw ang siyang natupok ng matinding kapangyarihan ng ating bida. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Wala nang natirang halimaw. Ang tanging naiwan ay ang lumalagablab pang mga baga ng kanilang mga labi. Napabilib ang pinuno ng mga kabalyero at hindi niya napigil ang humanga. Nakakamangha, tinapos mo ang lahat ng demonyong halimaw ng mag-isa. Aniya, hindi makapaniwala sa lakas ni Shen. Napalingon ang ating bida at nakita niyang may inaabot ang pinuno, isang maliit na kaong gantimpala. Kinuha ito ni Shen at agad siyang nagtanong, ano ito? Sa sandaling binuksan niya ang kahon, isang gintong liwanag ang bumalot sa kanyang paligid. Sandali siyang napatigil, tinatitigan ang laman nito. At nang tuluyan niyang maunawaan ang halaga ng bagay na nasa harapan niya, napamura siya ng malakas. Hindi maaari. Ito ang item na kayang maglipat ng mga kasanayan at katangian sa totoong mundo. Sa loob ng kahon ay ilang misteryosong bato na bumabalot sa gintong aura, bawat isa ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay. Ang enerhiyang dumadaloy mula rito ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam, parang ang mismong kakanyahan ng isang mandirigma ay nakakulong sa loob nito. Ito ang Heart of the Warrior. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Shen. Sana ay nagustuhan ninyo, mga kazens. Nasa dulo na tayo ng kabanatang ito, at muli tayong mag-aabang ng susunod na update.
Kaya sana ay patuloy ninyong subaybayan ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like, at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta.